Yes, hello guys. This is Annie Sipcon. Yes, si Trillanes nga po ay sumagot na dito sa mga pahayag ni Bongo na etong araw po si Trillanes ay hindi totoo ang mga sinasabi at pabalik-balik lang raw, hindi na po ito ang issue, no? Dati pa raw po ito at yung kanyang kaso raw po ni Bongo ang kaso ni Bongo ay hindi naman daw po flood control. Ang issue daw ngayon ay flood control at mga ghost project. At siya nakita nga doon yung polong sleeve daw ni Sentry ay ganun pa rin daw yung kulay, yung pa rin daw ang suot. At napakatagal na raw nitong kaso. So pakinggan natin ngayon guys si Sentry kung ano yung mga sinabi kay Bongo. Ayan. Problema kasi ni Bongo, alam nyo, ilang conduit yung pinadala niya sa akin para regluhin, para hindi siya isama. Pero hindi niya ako mabili ng pera niya eh. Di ba? Tapos yung mga sinasabi niya may mga ginawa akong mali. Alam mo, 6 years sila naghalokay sa akin. 30 cases yung final nila sa akin, mga libel cases, mga harassment cases lang. Ni isang corruption case wala sila nakita sa akin. Di ba? Ang tanong dito, sana kung magaling lang yung mga reporters na nandoon sa Senado kanina, sana sinabi, Mr. Bongo, kung meron kang nakitang mali or illegal na ginawa ni Trillanes, bakit hindi nyo kinasuhan nung 6 years kayong presidente? Ang ginawa nila, sa sobrang desperado nila at wala silang nakitang kaso sa akin, yung pag-cancel lang ng amnesty ko ang ginawa. Di ba? So, dapat makita ng mga kababayan natin na ano na lang ito, mga desperadong statements na lang ito from somebody na alam niya ng malapit na siya makulong. Ganun po yun. Senator, ano pong ibig ninyo sabihin na hindi kayo nabili ng pera? Was there an effort? Was there an initiative to... Yan ang tanongin mo sa kanya. Kasi ilang emisaryo pinadala niya sa akin para umatras ako dito. Sabi ko, nako, lalo akong ginaganahan mag-file ng case pag ginaganyan ako. Nakaharap siya ng katapat na hindi nabibili ng pera kaya nandito tayo ngayon. Ganun lang yun. At next time kanyo, sabihin nyo sa kanya, kapag hinihingan siya ng reaction, wag naman niya basahin. Di ba? Naman niya basahin, pati yung mga cliche niya, mga quotable quotes, kailangan pang isulat nung staff niya. Yun. So, yun nga po, at ayon kay Trillanes, ay nasuhulan pala ito. Pinipilit pala ito ni Bongo suhulan para hindi na siya isama sa kaso. Para hindi na angkatin nga naman yung kaso niya. No? So, dati pala ay 6 years itong hinanapan ng kaso. At biruin mo 30 cases ang kasong isinampa or ang ipinamukha kay Sentry na kaso nila Bongo at syempre kasama na rin si Pangulong Duterte, no? At ni isa ay walang napatunayan, no? So ngayon nga ay yan ang sinasabi ni Bongo na siya ay marumi rin. Pinapaling daw ang dumi kay Bongo para siya ay maging maputi or maging malinis. So wala naman silang napatunayan at ang tanging ginawa nila dahil wala na silang mapatunayan doon sa 30 cases ay yung pag-cancel na lang ng amnesty ni Trillanes nung 6 years na panunungkulan ni Digong. So hindi na aproban yung amnesty ni Trillanes, yun na lang ang ginawa nila kay Trillanes para nga naman hindi makalabas sa kulungan. So desperate move na lang talaga ang ginagawa ni Bongo ayon pa nga rito kaya Sentry, desperate move na dahil nga malapit na itong makulong. So agad-agad ay nagpapaabot ito ng tawag dito presscon. Nagpe-presscon talagang lagi agad-agad niyan sinasagot ang mga pahayag or yung pagpa-file ng plunder case kahapon ni Sentry. No? So agad-agad siya ay nagpa-presscon at sinagot niya agad ito ng alam naman natin na sabi nga ni Sentry ay binabasa ang kanyang mga ang mga speech or ang kanyang mga talumpati dito na pang babatikos din kay Sentry.
No, so ayan nga, inasar siya ni Sentry na wag mo naman daw basahin, Bongo. Kasi kung nasa puso mo talaga ito, kahit na hindi mo ito basahin, kahit na pababalik-baliktarin ka, ayun pa rin ang masasabi mo. Kaso, kailangan mong magsulat dahil nga hindi totoo yung mga sinasabi mo. Kasi baka magkamali ka. No? At ikaw pa talaga ang nagsasabi ng mga script. Tigilan na raw yung mga script na alam naman natin na yung mga sinasabi nila ay ayon lang sa script. Ikaw nga itong nagbabasa. Ikaw yung may script, Bongo. So, at nabanggit din dito ni Sentry na sinusuhulan nga siya. No? Para nga naman hindi siya makasali sa mga investigasyon na to. Yan, si Bongo ay sinusuhulan at hindi siya madadala sa pera, no? At sabi ni Sentry ay habang lalo siyang sinusuhulan, ay lalo siyang ginaganahan na ang tawag dito, lalo siyang ginaganahan na magsampa ng kaso, no? So, yan ang masasabi ko sa iyo, Bongo. Kaya ikaw, Bongo, ay maghintay at kung wala ka naman talagang kasalanan, sagutin mo daw ito ng maayos, ipagtanggol mo yung sarili mo. Kasi talagang yung ebidensya. May dala-dalang mga papeles si Sentry papunta sa ombudsman. At ito nga kasong ito ay ayon sa ombudsman ay dati ay na-file na rin ito 1 year ago. So hindi nga po ito binasa man lang at nawala pa ito. Ayon nga kay Secretary Boying Rimulya, nung kukunin niya na ay hindi niya na nakita. So may nagtago raw dito, may nagtagong judge at ito nga po ay hindi niya na raw binati or hindi na raw niya nakasundo yung nagtago ng reklamo ni Sentry about diyan kay Bongo. No? So ngayon, na na-file na uli ito, ay aasikasuhin agad ito ni Secretary Boying Rimulya. Alright? Kaya Bongo, hindi po ito panis. Kumbaga sa ito po ay naitago lang or itinago lang sa madlang people, itinago lang sa sambayanan para hindi mahalungkat ang baho ni Bongo at ni Duterte at ng kanyang mga kamag-anak. No? So asahan natin ngayon na mauungkat ito at mauumpisahan na ang kasong ito laban kay Bongo at asahan na rin natin sa next year na ito po ay uusad at may mabibigyan dito ng warrant of arrest. Ayan, so Bongo, ganda-gandahan mo ang iyong mga speech, ha? At syempre, ang masasabi ko lang sa iyo, Bongo, ay memorize mo na ang iyong mga pagsisinungaling or ang iyong speech dyan, i-memorize mo na dahil nakikita ka namin na binabasa mo nga ang iyong mga deklarasyon or ang iyong mga sinasabi na pag-debunk kay Sentry or Senator Trillanes. So yun lang po, maraming salamat po sa inyong pakikinig.